Hello, good evening. Good evening. May paulit-ulit naman yung pinapanood mo. May Bisaya dyan, di ba? Lay. Natanggal na ba? Ha? Hindi pa natanggal yung Bisaya dyan? Aba. Di ba sino ba ito? Si Milay, di ba nanalo yun sa PBB? Tingnan mo na yung ano mo. Para masagot natin. Okay na. Ano mo? Panoorin na natin. Para masagot na natin yung ano. Reflection? Mali naman yung mga sagot na binibigay mo sa akin. Ito ba? Kaistorya. Hindi po magandang balita ito. Pasensya na kayo mga kaistorya. Ito ba? Tama to? Sa inyong balita na ito dahil dapat aware po kayo. Dapat alam niyo yung mga kasalukuyang nangyayari sa Pilipinas. Ano po? May bagong nasakop na naman pala ang China. Hindi natin alam. Bakit hindi natin alaman? Baka sabihin naman ng mga anti-Marcos dyan, mga pro-China dyan, ay kasalanan ni PBB. Hindi po. Hindi po. Mga kaistorya. Kasi, bakit ngayon lang ulit pumutok ang balitang ito? Eh, mayroon na palang balita noong pang 2021 na itong feature na ito sa West Philippine Sea ay tinatayuan na ng China ng struktura. Bakit anong ginawa ng administrasyon noon? Akala kasi ng mga Pilipino ang nasakop lang ng Chinese Scarborough Shoal, mischief reef lang. Hindi pala. Marami po pala mga kaistorya. Ang sabi sa balita ay 3,000 hektarya na daw. Kasi mga kaistorya, alam niyo namang hindi ako nagsasalita ng galing sa akin. May ginagamit ako, pinabasihan na referensya. Nasa 3,000 hektarya na umano ang nasakop ng China dyan sa South China Sea at kabilang sa 3,000 hektarya na yan ang West Philippine Sea. Isipin ninyo. About pala to sa West Philippine Sea eh. Hindi lang apat ang nasakop na pala ng Ay. China sa mga teritoryo natin. Masama ito. May nasakop na naman ng China sa West Philippine Sea. VP Sara Lagatok Grabe na naman yan. itong si China. Oh. Naniwala na kayo sa akin ngayon na hindi po solusyon yung bilateral to. Nakagaya ng napagkasunduan na naman. Kasi sabi po ni PBB, di ba tama na paupahan ng tension. Pero naniwala na kayo na hindi iwanan ni China ang West Philippine Sea. Sabi ko sa inyo, di ba? Pansamantalang solusyon lang yung bilateral talk na yan kasi hindi yan iiwanan ng China. Hindi makukontento si China hanggat hindi niya tuloy ang nakakamkam ang buong West Philippine Sea. At tingnan ninyo ang balita, China. Hello po, shout out po sa inyong lahat.
Yes, Lalo South po China Sea, kay including Richard WPS T. Gracia. majors. Philippine Navy po ang may sabi. Mismo. Sagutin muna natin yung August 6, yung assignment ng balita na kapatid yan, ko. mga kaistorya. Ngayon, tapon. Pakishare po at pakilike. Malaman ng ating mga kababayan. Ayaw ko nga. Mga balita. Ayaw ko nga mag-share. Ayaw ko din mag-like. Maliwanag. Ako po pala ay may sipon. Kung ako dito ay biglang bumahin at suminghot-singhot, pasensyahan nyo na ako kasi po, hindi naman pwedeng porque may sipon din na ako magbablog, may maraming mga balitang kailangan po ninyong malaman, mga kaistorya. Yung mga pro-China na dyan. Bakit hindi nila ito sinasabi sa mga Pilipino? Yung mga pro-China na dyan na vlogger. Bakit hindi nila ito sinasabi sa mga Pilipino? Gusto nilang itago? Hindi magtatago kasi tinatayo ng istruktura eh. Ayan, no? Grabe, no? Mahaba naman ito. Mga kaistorya. Tapos ang dagdag na balita pa, mga kaistorya, ito, lagapak, si VP Sara, as in, literal. Yung kasi, yung mga pinagagawa niya, yung mga pinagsasasabi niya, lagapak! Hindi po tanga ang mga Pilipino. Hindi manhid ang mga Pilipino. May pakiramdam ang mga Pinoy. May damdamin, may isip. Akala nila, mauutok nila ang mga Pilipino, mabubula. Umaatake natin sa administrasyon si VP Sara eh. O di ngayon, pinuna siya ng House of Representatives, pinuna din po ng Senado at mismo Senate President pa ang nagsalita ng VP Sara. Ngayon, makikita niyo kung ano sabi yung naging pagkakit ni na kontra ng kontra sa presidente. Kasi istorya, pinanatin yung administrasyon, mas deserve pa daw natin ng mas better. Sino ang mas better na tinatawag niya? Sila? Yung mas mabuti? Ang mabuti sa sarili, pinambigan siya. Talagang may mas ng China Pilipino. Hinahayaan niya, literal naman talaga hinahayaan niya lang, hindi nga siya umiimik, ni kaputok ni. Kaya nga. Diba? May pro-China ba dyan na nanonood? Totoo lang naman ang sinasabi ko. May pro-China. Yung content ko sa mga baksak na bangko sa China, na hindi po totoo yan. Picture ako dito sa China. Mayaman ang China, hindi ito. Pro-China. Paano mo kang tagtatakpan at pag-ilihim yan? Kayo na lang ng mga pro-China ang nagtatakip dyan. Marami ng bansa sa buong mundo ang nagbabalita ng kalagayan sa China. Pagtatakpan pa? Talagang mag-ingat kayo, konting-konti na lang. Ipapahamak tayo ng mga yan eh. Ipapahamak ng mga yan ang bansa natin eh. Mag-ingat po kayo, maging matalino na kayo. Palakihin ko. Ayan na. Sa Subirif. Ayan na, may mga istruktura na, mga kaistorya. Wala na, mag-gera na yun na. Kailan ang balita na ito? Sinasabi ko, di ba? Kinikwento ko sa'yo. Napapanood ko sa TikTok eh. That China has reclaimed. Pero ngayon, tahimik naman eh. Tahimik na. Dati kasi yung kinikwento ko pa sa'yo, grabe. Sunod. Na yan, hindi lang yan 3, 4, marami po yan. Mga kaistorya, Taga-open ko sa TikTok ko. Open ko. Yun ang nakikita ko lagi. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad said, Oo nga, nakakahanap na. within our exclusive economic zone, which is 200 nautical miles, and out of our EEZ, roughly around 3,000 hectares. This includes China's major bases. Tingnan niyo, major bases base militar ba yung tinutukoy dyan? Malamang. Kasi tinayuan na nga ng military facility, may mga high-tech radar system na nga eh. This includes Subiri, which I would like to correct, is outside our EEZ, although it is roughly 12 to 15 nautical miles from Asa. Ayun no, mga ka-istorya, Subiri. Bisaya din pala to. Yung Marcos Sr. is probably halos atin eh. Lang nawala, ano nang nangyari? O tingnan nyo ngayon, noon malakas ang Pilipinas.
Walang nangangahas mang-agaw sa atin ng teritoryo. Ngayon, sino na sa Pilipinas? Yeah, pero sumagot. Di ba natigil na yan? Ang alam ko natigil na eh. Yung mismo representative po, si Congressman Augustin? Ako mismo nagsabi nung ako'y nanood sa kanyang sa plenaryo, nasa privilege speech siya. Bago lang, Augustin. Lang dinidiscuss niya ay tungkol sa nuclear power. Kasi yung Sa napanood ko, kuryente. tapos na eh. Kasi Nagano alam na niyo sila, naman, pero siya ang nagiging isinusulong okay niya na eh. yung Batang Nuclear Power Plant na ma-operate ulit. O ma-operate, no? Kasi hindi naman nag-operate eh. Sabi niya, tama si Marcos. Tama talaga. O ngayon, nare-realize ng mga Pilipino. Mas kahit yan si Duterte, nung nangangampanya yan, binibuild up niya ang Marcos Sr. Pinagmamalaki niya. Palakpakan naman ng mga Marcos loyalists. Palakpakan naman eh. Pag nababasa mo yung ano nila, yung comment section, Hindi binuto. puro siraan na eh. Sira-siraan na sila eh. Sabi ni Duterte noon. Hi! Hangga. My brother, Flory Victi Vinagracial Camel from Toledo. Maghanap Shout ulit out sa ika iyo. kayo ng isa pang Pa-share ng Marcos. live. Ay nang pagkatapos ng termino niya, may isa ulit Marcos na tumakbo. Anong ginawa niya? Pinagbubulalan ang mga loyalista. Ngayon, ito na. Ang iniwang problema ng Duterte administration, yung Pogo, yung Wala nang Pugo ah. wala, Tinanggal na. lumubo na problema sa West Philippine Sea. Ay di ba, mga maestro, yung sa baha, na binatikos ni BP Sara at PBBM administration, bakit yung tatay niya? Na-resolve ba? Good Duterte evening. administration? Yung mga flood control facility, na-ipaayos ba? Ako diri kay Sige Kuan, nga. kay Layla. Oh, problema sa agriculture. Kuan, Na-resolve ba? nag-answer siya Sige sa nga. ano. Nag-answer siya sa assignment, titabangan ako. Tinutulungan ko siya. Senate Yes, President. shout out from Kasi Toledo, natin yan Flory ni Victi Baby Sara, Vinagracial Camel, my brother. Di ba? Mga ka-istorya? Ito, tuloy. Ayan. Anong Pa-share sabi? ng Hindi live. ko problema kasi ayaw kong makapiright. Palakihin ko. Malaking gusali at runway ng eroplano na itinayo ng China namataan sa Subi Reef. Ayan na. Naghahanda ang China. Gusto talagang ano yan. Kasi alam po ng China, mga istorya, May ginira sila eh. po sila, yung tinatawag na encroachment. Napapaligiran po sila, na-contain sila ng mga allied countries ng Amerika. Nakalimutan ko, binalita may bago. Kaya, ang paraan niya, para ma-counter niya Sa Palawan? mga ka-istorya, ay kontrolin niya ang buong South China Sea. Magpalakas siya dyan ng presensya, tayuan niya ng mga military facility, military base. Actually, yung sa Mischief Reef lang, mga ka-istorya, kaya nung mag-accommodate po ng mga warplanes at ng mga submarines at maging warship. Oo. Ito po, Subi Reef yan. Hindi lang yan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Iisa-isahin ko po sa inyo kung gaano katalamak ng presensya ng China sa South China Sea. Imagine, Mischief Reef, nasa West Philippine Sea, Scarborough Shoal. Kung hindi nababantayan niya ng Coast Guard at Navy natin, tatayuan na rin. Nagbaw na nga sila ng malalaking tubo dyan, di ba? Sabi sa balita. Yung tagal ni Tulay. Lalo na kung tatanggalin natin yung Via Sierra Madre sa Second Tomas Shoal. Kailangan kong umuwi, maya-maya mga ano. Natural, tatayo Ano, nila. Yan talaga ang gusto ng China. Siyempre. Kasi nga, alam nila na hindi nila kayang kontrahin yung encroachment or yung nakukontain sila ng allied forces ng Amerika. Kabilang tayo dun yung first island chain from Japan, Taiwan, Philippines hanggang dito sa may Malaysia. First island chain yan eh. Oh, tapos sa taas pa, di ba? Sa taas nila, sa may bandang Europe. Yung EU, yung NATO. Bandang kaliwa naman, kung titingnan mo sa mapa, sa world map, nandiyan naman yung India. Kaya nakukulungan, napapaligiran nga siya eh. Anong paraan na lang? Kontrolin ang buong South China Sea. Ang tanong, bakit hindi ito pinapaalam sa mga Pilipino? Well, hindi naman siguro sa hindi pinapaalam. Kaya lang bakit walang dibdibang balita sa nakarang administrasyon na ganito na pala ang ginagawa ng China. Ngayon lang eh. Ngayon lang talaga dibdiban ng balita.
PBBM dyan sa West Philippines Sea. Ano? Pasalamat tayo sa administrasyon. Nalalaman natin kung anong nangyayari sa West Philippines Sea. Ganun na pala yung multitude at magnitude ng problema natin sa West Philippines Sea. Dati di natin alam. Kala natin, wala lang. No? Yung pala, kunti na lang eh. Wala na tayong West Philippines Sea, kunti na lang. Nasa China na. Sabi ni Duterte, ibigay na lang daw sa China yan kasi tubig lang daw yan. Atin na lang daw yung isda sa China ng tubig. O di pinagbububula tayo. Pag binigay mo sa China ng West Philippines Sea, makakapangisda ka pa dyan. Di ba katangahan? Di ba? Mga kaistorya. Ito pa. Manila Bulletin. Kaya Bakit sabi kaya ko sa kasi- inyo, mga kaistorya. Ang gulo din kasi, no? Ito po ay 2021, may balita na yan. Kaya hindi pwedeng maisisisi yan kay PBBM eh. March 21, Wednesday, March 31, 2021, 3:15 p.m. Binalita sa Facebook page ng Manila Bulletin. Ayan, Zamora Reef or Subi Reef. Ayan, several vessels were spotted at Zamora Reef when several structures were already built by China as if an apparent attempt to militarize the area. Nasaan yung ano mo? Ayan, Sinasagutan mo na? Yung, palakihin ko. Ano yung sinasagutan mo? nila. Ayan, iba to. 2021 ha. Oh. Dito ka sa Literal, nakita nyo naman, kayo mismo, di ba, mga ka-story? Ito pa. New photos show China artificial islands are highly developed military bases. Yan, yung kaninang tinutukoy. China bases. Ayan na, military bases nga. Ito, Miss Jeffrey, ito, kung hindi ako nagkakamali, yung nakikita nyo na yun ng mga puti, na parang dome sa taas. Ano po yan? Diba? Yan. Buildings and communication structures are seen in artificial island built by China in Mischief Reef. Mischief Reef na. In an aerial photo taken October 25, 2022. Pairam nga ako ng, ano? Matagal itong ginawa, mga ka-istorya. Pairam ako ng bulletin. Yan. Tsaka Hindi papel. yan sa nag-umpisa sa administrasyon lang ni Pip. Taon yan, aabutin ng ilang taon yan. Yung pag dredging pa lang dyan para makapagawa ka ng artificial island, taon yan. Tapos magtatayo ka pa ng mga ganyan mga facility, maraming taon yan. Tingnan ninyo. Wala nga, mauubusan nga tayo ng karagatan dyan sa West Philippines Sea. Ayun. Papatulog-tulog lang ang gobyerno natin, mabuti lang yan. Aktibo po ang administrasyon. Ginising ng administrasyon ng mga Pilipino. Ayun, nabuhay naman ng Si Manong. sa bansa ng mga Pilipino. Shout out kay Manong. Di ba? Lakad dito, lakad doon, biyahe dito, biyahe doon, aral, trabaho, kain, tulog. Di ba? Di natin alam eh. Ngayon, ito na. Nalaman na natin. Ito pa yan. Tingnan ninyo mga picture. Reflection ang tawag, di ba? Photo na yan. Military bases ang sabi, di ba? Photos show Beijing militarization of South China Sea in new detail. Ayan. China accused of building island fortresses as Philippine newspaper obtains aerial images. Ayan na. You see, the diplomat po yan. Ito, the Inquirer said the images show an unrestrained building campaign designed to project Chinese power across the resource-rich shipping route through which trillions of dollars of global trade flows each year. Ito, ginawan ko na ng content yun eh. Tingnan ninyo, ayan. Mabini Reef. Sa Mabini Reef po yun. Ultimong maliit na hindi pinalampas ng China, Grabe, no? Grabe. Itong si China. Ito pa. Ito. China Island Tracker po ito. Maraming beses ko itong ginamit na referensya eh. Palakihin ko na lang ganito, no? O ganito. Ganito lang siguro. Isa-isahin natin, ha? Ito, may mababanggit ka dito. Basta may mga Philippine name na features, mga kaistorya, sa atin yun. Kaso nakuha na ng China. Ha? Tagalogin ko na nga. Ito. Calderon Reef. Hindi mo Tagalogin. Kung tawagin ang international name, Quarteron Para Reef. ano na ako. Ito pa, Kagitingan Reef. Dalawa na ha.
Ito pa, Burgos Reefs. 3. Ito pa, Makinan Reef. Anyway, kiniklaim din niya ni Taiwan. So, huwag na nating ibilang yan. Ito pa, sa ibaba, Panganiban Reef or yung Mischief Reef. 4. Subi Reef or yung Samora Reef. 5. Baba tayo. Kasi iba na ang nagkukontrol niyan eh. Hindi na sa atin yan, no? 5 na. Naka-5 na. Tingnan natin kung meron pa dito. Alam ko meron pa eh. Marami na nga pong nakuha sa atin. Taiwan, China, Vietnam, Scarborough Shoal, 6. 6 na. Baka hindi lang yan 6 eh. Baka magugulantang tayo eh. Diba? Ganyan karami ang mga kinamkam na ng China. Diba? Ay, legit to. Hindi naman tayo. Satellite photos show China's construction on Subi Reef while ships swarm Julian Felipe Reef. 2021 din po ang balita. Anong ginawa ng administrasyon noon? May mag-file man lang ba ng pagkontra sa China, no? Ginawa ba nila? Subi Reef, may makikita ka mga photo. Binabalita na ng mainstream media noon pa. Grabe, no? Imagery shows China is still building on Subi Reef in South China Sea. 2022 na ito. Meaning, 2021 pa lang, naibalita na. Pero anong ginawa? China File. Ang sabi naman ng China File, yan daw po mga kaistorya ay sabi daw ng China Green Project. Green Project, yun nangangamkam ka, tapos tinatayuan mo ng artificial island, tapos tinatayuan mo ng mga military bases. Green yun, project? Ano kaya yun? Walang iya talaga itong China na ito. Yung mga pro-China dyan, gusto nyo ipasakop sa China? Ang buong Pilipinas. Maniwala na kayo, di yan makukontento mga istorya na West Philippines silang makuha niyan. Kahit pa sige, makontrol niya ng buong South China Sea, ang isusunod niyan, papasagin niyan yung first island chain. Kasi alam niya, yung first island chain, binanggit ko, Japan, Taiwan, Philippines, pababa, harang sa kanila yan eh. Dahil dyan, nababantayan yung galaw nila ng labas-pasok from South China Sea, palabas ng West Pacific. Wala kayo kailangan i-China. Yun yung gusto nilang galing sistema dito sa Philippines. Kaya kayo mag-ingat kayo sa mga yan. Kagandaan, tingnan niyo ito. West Philippines yun. Joint patrols ng Amerika, Canada, galit na galit yung nagbaba. Diyan, sa West Philippines, yung mga allied countries natin, mabuti na lang. Yung content creator, galit na galit. Kung pro-China ang presidente, may ganyan kaya ngayon? May ganyan kaya? Within the Philippine Exclusive Economic Zone po yan. Showcase our collective commitment to strengthen regional and international cooperation and support a free and open Indo-Pacific. Kasi po yung South China Sea, West Philippine Sea, parte po yan ng Indo-Pacific. Nasa gitna ng South China Sea. Yan, mga allied countries natin. Wala nga, barado nga si China eh. Paano kung pro-China? Diba? Ang nandiyan sa Malacanang. Ito pa, si Vietnam pa, at si Pilipinas, magkaibigan na. Coast Guard natin. Coast Guard nila, may joint exercise po sa Manila Bay. West Philippine Sea. Kasi, kaaway din po yan. Ni China, si Vietnam. Ito, pagagandaan. I-upgrade daw po mga kaistorya yung airbase po ng Amerika dito sa Pilipinas. May $32 million na allotted budget sila. Kung ako nga lang, sabi ko mga kaistorya, gusto ko tagta rin ng military base ng Amerika, kung mga baybayin ng Pilipinas, mga kapuluan, payag ako doon. Kaysa naman tayo po masakop ng China. Ay, di ho ba? Ito na. Lagapak, si BP Sara. Ayan, Hindi nga tanga ang mga Pilipino, nagmamasid po ang mga Pilipino is WS. VP Sara's net satisfaction drops in second quarter 2024. Ayan. VP Sara, Vice President.
President Sara Duterte Dami naman nag-chat satisfaction sa'yo. rating decreased. Bumaba na naman in June 2024 according to the latest survey of social weather stations. See, nagapak na naman siya. Ayan o. Ayan o. Positive 44 na lang. Ayan na. Sa tingin nyo, mga ka-istorya, ramdam na ng mga Pilipino, no? Mulat na ang mga Pilipino, no? Ito pa, tingnan ninyo. Sara Duterte's rant versus government baffles Escudero that had 6 years. Nagulumihanan na sa kanya, sa sinabi niya, sa Senate President. Kasi pinuna niya yung flood control ng administrasyon Samantala, kung naisaayos nga naman yan, kung naresolba na yan, nagawa ng maayos ng nakaraang administrasyon, walang problema nga na ganyan. Diba? 6 na taon din yun, Huwag dahilan ng pandemic. Bakit? Pag-resolba lang ba sa pandemic? Ang obligasyon ng presidente? Vice President Sara Duterte has the right to point out societal problems just like any other Filipino, but Senate President is finding it perplexing. Ayan, no? Doon tayo sa baba na sinabi niya. Ito, sa baba. What is perplexing is her questioning the absence of a master plan. 2 years into the administration of PBBM after the previous administration had 6 years to develop one but was unable to do so. See? Bumalik na naman sa kanya yung sinabi niya. Senate President na mismo may sabi. Totoo nga naman, di ba? Anong ginawa ng nakarang administrasyon ng tatay niya? Di ba? Ang laki ng mga bibig nilang punahin ng administrasyon sa flood control. Bakit hindi nakagawa yung tatay niya ng flood control? This is Sara. May nagawa ba? Update yung ako mga ka-istorya. Na-resolve ba? Yung pagbaha sa Metro Manila at mga karating probinsya. Di ba maging sa Davao nga, binabahan Davao Di ba laki-laki ng budget Sige nga. And speaking of Davao, meron na naman dito Pasensya kayo mga ka-istorya, hindi ako pwedeng mag-isa-isa ng comment ninyo kasi nagdi-discuss ako, nakatingin po ako sa mga referensya natin, hindi po sa comment section Pasensya na po kayo. Ito pa. Ito na umaataka ng isipan ko. House leaders grow weary of Sarah's gripes. Yung pagpunanga niya na kay PBBM. Pati din sa 75 policemen niya na para pang hindi niya nagustuhan. Parang nagbaktol nga. Binanggit na naman, no? Mahigit 300 pa rin. Yung kanyang yung kanyang bantay. Hindi pa ba nasasapatan siya doon? Binawasan ng 75, laki ng aray. Just do your job. Magtrabaho ka. Gagawin yung trabaho mo. Inihalal ka ng taong bayan Inihalal ka ng taong bayan para magtrabaho, magtingkod sa taong bayan, mag-serbisyo. Hindi pumuna at maghanap ng butas sa administrasyon. Sige nga. Ano ba yung game changing? Tatatak sa isipan ng mga Pilipino. Yung maaalala ng mga Pilipino hanggang sa mga susunod na taon na nagawa ni VP Sara. Meron na ba? Sige nga. Sige nga, pinupuna niya ang gobyerno samantalang siya'y parte ng gobyerno. Diba? Ito pa, Pogo Pro digs up how Duterte encroach on Congress power. Yan yung Executive Order number 13 ng Duterte admin. Dapat Sabi ng magbabatas dito. Mga ka-istorya. Kasi yung Congress na gumawa ng batas para malikha ang pagkor ay wala naman doon yung online gaming. Pero sa pamamagitan ng executive order nagawa at nagkaroon mga ka-istorya. Wala naman yun sa teksto ng batas. Di ba? Wala naman yun sa teksto ng batas ng ng pagkor, yung pagkakagawa ng batas. Sa pagkor. Wala ika yun Gumawa nga, nagbukas nga ng
ginto ang Duterte administration dito sa mga Chinese na ito. Illegal yung pogo. Tingnan nyo, mga illegal. Tingnan niyo, mga undocumented Chinese nationals. At dahil din sa mga yan, magkakaugnay pati na yung pag-abuso sa birth certificates na late registration na ang nabigyan, karamihan ay mga Chinese nationals. Kasi may bayad daw po ng malaki kwarta. Andito sa balita na ito rin. Sunod, NBI releases charges versus groups behind fake birth certificate or birth documents. Sa Davao, hello, Davao. August 9, 2024, kahapon po yan. The National Bureau of Investigation here is set to file charges against those involved in the issuance of spurious birth certificates by the local civil registrar's office in Santa Cruz Town, Davao del Sur, as Senator Sherwin Gatchalian called on the Bureau to pursue its probe. Ayan na tayo. Kala natin sa balita, di ba, 200 lang. Ayun pala, tingnan ninyo, umabot ng 1,501 na fake birth certificate na lahat daw po yan ay in-issue, ginawa ng LCR o yung local civil registry mga kaistorya sa Santa Cruz from 2016 to 2023. Linaw noon. Ayan no. Ngayon, maiingay no. Ang iingay nila. Kaya ba sila nag-iingay? Kasi ayaw nilang makalkal yung mga kabulastugan na pinagagawa. Yun ang tanong dyan. Kinakalkal kasi ng Congress Kinakalkal ng Senate. Nalalaman ng mga Pilipino. Ganun pala karami yung kabulastugan. Putik ka. Gusto pa talaga si PBB, bumaba na daw si PBBM, sinong ipapalit? Si Bibi Sara. Isang vice presidente na hinahayaan lamang na api-apihin at saktan ng mga Chinese ang mga Pilipino. Nakapanood na kayo? Chinese national. Binubulyaw-bulyawan ang Pilipino dito sa sarili nating bansa. May mga nagtitrending, nagbaviral na dito, di ba? Lalakas ng loob. Maging sa nahuli na nga ng otoridad, no? Pati ang otoridad natin sinisigawan pa. Ang laking insulto nun sa atin. Matatanggap nyo ba yun? Masisikmuran nyo ba yun? Sa sarili natin bansa, binabastos tayo ng mga Chinese national na yan. Hindi yung mga Chinese na legal na nandito sa Pilipinas, hindi rin yung Filipino-Chinese. No, hindi yung mga illegal na pumasok dito sa Pilipinas sa Chinese, lalo na yung mga nasa Pogo. Ang init naman lang Matatanggap niyo yun, mga kastorya? Sa sarili nating bansa, ang lalakas ng loob ng mga yan. Binubulyaw-bulyawan tayo, sinisigawan tayo. Pati autoridad natin, ginaganon. Matatanggap niyo yun. Dapat palayasin talaga yung mga yan. I-deport lahat yung dapat nga, ikulong Hindi basta deport lang, ikulong. Gumawa ka ng illegal at krimen dito sa Pilipinas, tapos deport lang. Parang ang gaan-gaan naman. Sa China mo gawin yan. Ay baka hindi ka makauwi ng buhay dito. Diba? Diba mga istorya? Dapat same level. Same. Yung intensity din ng parusa ang ibigay. Diba? Sana tatangan pa. Lagyan pa ng tagtag na pangil ang batas natin. Wala na, si Alice ko. Nagtatago na po yan. Nagtatago na yan. Sige nga, kung ikaw excuse me. Pasensya na kami, sipon talaga ako. Kung ikaw ay malinis at wala kang kasalanan, bakit ka magtatago? Diba? Ito pa. Freeze order helps limit Kibuloy's movements. DOJ explains. Ayun nga pala. Pati na yung mga alipores niya. Sabi ko nga sa inyo, baldado. Okay. Yun ang purpose. Kaya freeze, yun pong mga assets ni Kibuloy. Yun po yun. Tapos ito,
Natatandaan nyo si Jonathan Morales? Doon po sa punch hole PDL investigation ni Senator Bato de la Rosa na wala naman nangyari. Wala. Natatandaan nyo? O, eto na. Guilty, mga kaistorya, Jonathan Morales po yan. Jonathan Morales, ex-agent in PDL Leaks, found guilty of perjury. Bakit? False testimony. Yun yung kaso. Hinatulang guilty, mga kaistorya. Ayan, balita yan legit naman ito, Cancer Rappler po yung natin, mga kaistorya, kinuhang Anyway, hindi ako napuntinto kasi tumembre tayo sa taso, hingi tayo ng kopya yan. Ito muna. Nag-end na ako ng Philippine video. Drug Enforcement Live. Agency Agent Jonathan Morales, who Nag-end was na ako in the ng middle live. of the PDL leaks controversy, was found guilty of perjury by a local court for a separate case. False